sa Diyos na buo natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang puon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan din naman ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito kasabay ng ating mga intensyon upang tayo maging marapat. Halina't magsisimuna tayo sa ating mga kasalanan. Iyuko natin ang ating ulo. Panginoon, sa mga pagkakataon ng aming pagiging makasalanan, lalo pat ang aming kasalanan ay nakasakit ng aming kapwa, humihingi kami ng tawad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, sa mga pagkakataon na kami nagkulang kaming magpakabuti, magmahal, magsakripisyo, umunawa, patawad, magpakumbaba, magpikay. Humihingi kami ng tawad. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, para sa aming mga pangangailangan na ikaw ang pinaka-nakakaalam, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala. Tulungan nawa niya tayo kasamang ating mga mahal sa buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Pakiyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, sama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa,
ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na palagian siyang magsasalita sa pamamagitan ng isang propeta kahit pa hindi sila makinig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat wala sa kanilang ninuno, naghihimaksik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata naming nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pagmasid doon nakapukol sa lukluhang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y alipin ng isang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw, poon, sa kami maawa. Mahabag ka sana, kami kawaan mo. Labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak na mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam, na mapangaliping palalot mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni Apostol San Pablo sa kanyang pangangaral, hindi niya ininda ang kutyain o pahirapan dahil sa kanyang kahinaan. Nararanasan niyang pinalalakas siya ng kapangyarihan ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan, nagsilbing pamalo ni Satanas, upang huwag magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong hahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya
sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? At kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? At ayaw nilang siya'y kilanlin. At sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagkapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya, sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa English version ng ating gospel reading ngayon, sabihin doon maliwanag, Jesus was amazed. Jesus was astonished. Astonishment, amazement. Makikita natin ito madalas, especially in the New Testament. Kaya lang, usually, tumutukoy ito sa pagkamangha ng mga tao sa turo at sa mga himalang ginawa ni Kristo. Okay? Usually, ganon. Pag nabasa mo yung, they were amazed. They were astonished. They, hindi siya. Usually, ganon. Pero may dalawang instances na sinasabing si Jesus mismo ang na-amaze, ang na-astonish. Yung isang instance, noong sabihin sa kanya ng senturyon, kahit na hindi na po kayo sumama sa bahay ko, hindi ako karapat-dapat, natanggapin kayo. Sino ba naman ako? Sabihin niyo lang po, gagaling na yung katiwala ko. Yon, yung una. Dahil sa pananampalataya ng senturyon. Ang ikalawa ay yung ebanghelyo natin ngayon. Yun nga lang, kabaligtaran ng senturyon. Ngayon, na-amaze siya, na-astonish siya, namangha siya, nasurpresa siya dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. By the way, pag sinabing amazement, astonishment, this refers to that strong feeling of surprise or wonder. Matindi talagang pagkamangha. So, ibig sabihin, kung matindi ang dating kay Kristo ng pagsampalataya natin, ganun din katindi ang dating sa Kanya ng kakulangan natin o hindi natin pagsampalataya sa Kanya. Matindi ang dating in a sense na kapag may pananampalataya tayo o ang tao, He performs miracles. At kapag wala tayo o kulang tayo ng pananampalataya, somehow Jesus becomes powerless. And I say, somehow lang, kasi hindi naman talaga nawawala ang kanyang kapangyarihan. Nandyan yan. Kaya nga, kahit hindi sila sumasampalataya, nakapagpagaling pa rin siya ng ilang may karamdaman. Kaya lang, nandyan man ang kanyang
kapangyarihan, gustuhin man niyang ibigay lahat-lahat. Wala namang tatanggap. Usually, kung saan nandun si Jesus, maraming nagdadala ng mga may sakit sa Kanya. Kaya nga, jumpak lagi eh. Dito wala. Kung meron mang konting-konti lang. Kasi nga, wala talaga silang believe sa Kanya. At makikita yan sa mga naging katanungan nila. Sabi nung una, hindi ba yan yung karpintero? Ano ibig sabihin nun? Hindi naman nag-aral yan Ba't natin papakinggan yan? Siyempre, ang sabi, kasama ni Kristo ang kanyang mga disipulo. Pag meron kang nakitang tao, parang ang daming mga bodyguards, iba yung dating, di ba? Pero, etong tanong ng mga tao tungkol sa kanya, sino ba yan? Karpintero lang yan Bakit may entourage yan? Yun. Ikalawang tanong, di ba anak yan ni Maria? Naku, mas matindi yun. Kasi dapat, ang tanong, di ba anak yan ni Jose? May mga nagsasabi na malamang tegi na si San Jose nung puntong ito. Kaya ang sabi daw, di ba anak yan ni Maria? Pero hindi Kasi kostumbre ng mga Hudyo na kahit patay na yung ama, kapag kinikilala ang isang tao, ina-associate pa rin yan sa kanyang ama kahit patay na. Pero dito ang sabi, hindi ba anak yan ni Maria? Pailalim yun. Ang gusto nilang sabihin doon, di ba? Alam nyo na yung nangyari, di ba? Hindi pa sila nagsasama, nabuntis na yan Nabuntis na si Maria. Yan ang anak. Yan ang anak. Ganun yun. At ang sabi pa nila, di ba nakasama natin dito? Kababayan natin, mga kapatid yan Ibig sabihin, ka-level lang natin yan Natatandaan ninyo, yung may isang nagsabing, meron bang mabuti na po pwedeng manggaling sa Nazareth? Kasi nga mababa ang tingin nila sa sarili nila. Parang tayo, nagugulat pa tayo, ang gilas, umadvance sa semis. Sabi nga ni Tim Con, nag-rebook sila ng ticket nila Kasi hindi nila akalain nga aabot sila ng semis. Nagugulat pa tayo kapag pinupuri ng mga banyaga ang isang Pilipino. Kasi mababa ang tingin natin sa ating sarili. Ganon din sila. Kaya nung umaangat si Kristo, pinag-uusapan na para bang, kaparis lang natin yan Ba't umaangat yan? Sa madaling sabi, inggit. At alam naman natin ang taong naiinggit. Kapag ayaw pumikit, ang next step, manlalait at manlalait. So, this was not just a simple case of lack of faith. Hindi lang ito simpleng lack of faith. Sapagkat si Kristo, marami na siyang na-encounter na lack of faith. Si Pedro, lack of faith. Mga disciples, kaya nga siya iniwan, lack of faith. Saint Thomas, lack of faith. Sanay na si Jesus dyan. Pero iba ang dating nito. Iba ang dating ng lack of faith ng mga tao dito. Bakit? May halong panlalait, inggit at galit ang lack of faith na ito. Ibig sabihin, kahit anong gawin niya, wala talaga. Parang yung kwento tungkol sa isang kababayan ni Kristo na ganito ang laging sinasabi. Aneria, ano ba? Ano na naman? Jesus na naman ba pag-uusapan natin? Galing na ako dun Si Jesus pa rin ang pinag-uusapan nila. Kahit saan ako magpunta, Jesus, masyado yung tinataas yung taong yan. Masyado hype dyan. Nakita nyo namang lumaki yan, di ba? Kababata ko yan ako, kilala ko yan. Kilala ko mga magulang niyan. Naku, maniwala kayo. Ordinaryong tao lang yan. Di nga nag-aral yan At karpintero, ano ba? Baka nga, hamunin ko ng square, hindi lumaban yan. Minsan, lamamangka siya. May nakita siyang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi niya, multo, multo, multo. Nagpakilala si Kristo, hindi ito multo. Ako si Kristo. Multo, multo. Ako si Kristo. Lumalapit ng ganyan sa
kanya si Kristo. Nang masigurado niya, ay, ikaw nga, Kristo, Jesus. Teka, ba't lumalakad ka sa ibabaw ng dagat? Hindi ka ba marunong lumangoy? Sabi na nga ba, wala ka eh. O, nakita niyo na? Kwento lang yun, pero parang ganun yung sitwasyon. Kaya sayang eh. Sayang eh. Bakit sayang? Bakit sayang na sayang? Kasi kung si Kristo'y nakagawa sa ibang bayan ng maraming dakilang bagay, siguradong mas marami siyang gagawin o marami din siyang gagawin sa kanyang sariling bayan. Kaya kung tutuusin, ang dami nilang sinayang. Dahil sa kanilang kakulangan o kawalan ng pananampalataya. Parang yung isang eksena sa Luke 19:41, nang makita ni Jesus ang Jerusalem, umiyak siya. Umiyak siya. At ang sabi niya doon ay, Jerusalem, Jerusalem, kung alam mo lang kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan. In other words, Jerusalem, Jerusalem, ang dami kong gustong ibigay sa iyo, ang dami kong gustong ipakita sa iyo, kaya lang ayaw mo. Sinayang mo. Nakaw, mga kapatid, huwag sanang mangyari sa atin ito, ano? Na pagharap natin sa Panginoon, sabi ko nga, merong mga blessings na nakapaligid sa Kanya. Iba yung dating sa'yo, parang gusto-gusto ko yun. Peace, love, happiness, joy, forgiveness. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, ang ganda naman ng mga blessings. Iba yung dating sa akin At sabihin sa'yo ni Lord, sa'yo lahat to ba't di niyo po pinagay sa akin, Lord naman? Sabihin ng Diyos sa atin, hindi ka sumampalataya sa akin. Ang pinakamatindi, mapunta ako halimbawa sa impyerno, tapos alam ko, may kwarto ako sa langit Because of unbelief. Lack of... Father, malabong mangyari yan sa atin. Kasi, we believe in Jesus We believe in God Okay, pero depende pa rin sa pananampalataya natin. Natatandaan nyo yung ebanghelyo natin nung nakaraang linggo? Natatandaan nyo? Amazing! Astonishing! Nakakalimutan na rin! Tungkol dun sa babaeng matagal lang dinurugo, na gumaling dahil lamang hinawakan niya yung damit ni Kristo. Eto, di ba ang sabi sa context, maraming tao, siksikan, halos maipit na daw si Jesus, di ba? Ang ibig sabihin nun, maraming hindi lang humawak, nakadampi, hindi lang sa damit, sa katawan, sa hita, sa baraso, sa leeg, siksikan pag minsan lang, picture, napakaraming nagpa-picture sa akin, lahat na naramdaman ko. Ganon si Jesus, mas matindi yun. Pero bakit at that moment, yung babae lang na yon sa damit pa humawak, ang nakapagpalabas ng kapangyarihan niya? Dahil at that very moment, yun ang may pinakamatinding pananampalataya talaga. Bakit ba sa atin dito, nagsisimba tayo? Yung iba, lumalabas, healed. Yung iba, lumalabas, touch. Yung iba, lumalabas, move. Yung iba, lumalabas, magbabago na ako. Bakit iba-ibang epekto? Iisang salita ang narinig ninyo. Iisang communion ang tinatanggap ninyo. Iba-iba tayo. Kasi iba-iba tayo ng openness, ng faith, ng surrender sa Diyos. Naalala ko tuloy yung kapatid ko, tinanong ko to sa kanya kahapon kung ganito pa rin siyang magpakain ng bata, ang anak niya. O di ba katulad nyo, uuto-utuin nyo. Tapos kapag susubuan mo na, yung kutsara ngayon, di ba? Para maisubo mo na. Siya hindi lang ganon. Uutuin pa niya, sabihin niya, big mouth nga. Sabihin na pamangkin ko, susubo na niya, kainam. Kahit mumu lang, walang nasasayang. So bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi i-check nyo ninyo. Ang sabi ng Panginoon sa Psalm 81 verse 10, I am the God who brought you out of Egypt. Open wide your mouth and I will fill it.
Hindi niya sinabing, open wide your mouth and I will put something in it. Put a thing in it. No, I will fill it. Tingnan mo, ang Diyos, na nung magkatawang tao, tinuruan tayong manalangin. At sa panalangin, Ama namin, itinuro niya sa atin. Ang sabi niya sa atin, lagi kayong magdasal lang ganito. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ibig sabihin, may isang Diyos tayo na ini-intend na araw-araw pakanin tayo, araw-araw i-bless tayo, hindi lang ng isa, hindi lang dalawa, kundi ng marami pang mga biyaya na para bang sinasabi, Panginoon sa atin araw-araw. Gusto mo ng blessing? Open wide your mouth, big mouth, and I will fill it. May batayan. Ang sabi sa Psalm 81 verse 10, I am the God who brought you out of Egypt. Ako itong Diyos na nagpalaya sa inyo mula sa Egyptio, mula sa napakapangyarihang Farao, na nagbigay ng 10 salot, mapalayas lang o mapalaya lamang kayo mula sa Egyptio. Ako itong humati ng dagat. Ako itong nagpaulan ng tinapay, makakain lang kayo sa disyerto. Kaya kong gawin at ibigay ang lahat para sa inyo. Open wide your mouth and I will fill it. Romans 8:32, ang Diyos binigay ang kanyang kaisa-isa bugtong pinakamamahal na anak. Kaya niyang ibigay sa atin ang lahat-lahat. Open wide your mouth and I will fill it. Father, lahat-lahat ba yun? Hindi naman niya ginrant yung gusto ko. Hindi naman ako nakakuha ng ganitong trabaho. Hindi naman gumaling yung pinagdarasal ko. Lahat ba yun? Bakit? Yung inaay mong trabaho, yun ba ang lahat-lahat na trabaho? Yung inaay mong paggaling mo, yun lang ba ang paggaling na pwede sa'yo? At tandaan mo, hindi lang ikaw ang inaayos. Hindi lang ikaw ang binubuhay. Hindi lang ikaw ang pinagpapala. Gusto ng Diyos pagpalain din ng iba. Ang mga taong sa iyo ay mahalaga sa pamamagitan mo. So marami yan. Complex yan. At kung hindi ka natanggap, hindi ka nakapasa sa isang exam, hindi ka papasa sa susunod, hindi ka papasa sa iba, yun lang ba ang buhay mo? Yun ba ang lahat-lahat sa iyo? Buti na lang, hindi yun ang lahat-lahat. Kasi kung mag-fail ka doon, ano lang buhay mo? Resources lang lahat yan. Ang pinaka-source ang Diyos. Maraming resources. Kaya magkulang man o mawala man ng isang resource, ang mahalaga may isang source. Tingnan nyo si St. Paul. Si St. Paul. Talk about man of faith. Siya habang nasa kulungan, nagsusulat pa rin ng mga bagay. Don't give up. In everything give thanks. Nakakulong siya niyan. Hindi ba? Man of faith yan. Pero from this man of faith, anong sabi niya sa Diyos? Alisin mo naman itong kapintasan ko. Alisin mo naman itong problema ko. Alisin mo naman itong kapansanan ko. Hindi natin malaman kung ano. Pero sabi niya, 3 times I beg the Lord. Naalisin niya sa akin ito. Ano sabi ng Diyos? Hindi niya inalis. O sige nga, mas banal pa ba tayo kay San Pablo? Mas mabuti ba tayo kay San Pablo? Halos lahat ng magagandang mababasa natin sa Biblia galing kay San Pablo. 3 beses, I begged the Lord that these would leave me. He did not take it. And then, ano ang sabi niya sa ating unang pagbasa? To his amazement, to his astonishment, blessing pala. Buti na lang hindi niya tinanggal sa akin. Yun ang lahat-lahat. Ang lahat-lahat, hindi lang yung gusto mong trabaho, may iba pang trabaho. At ang lahat-lahat, hindi lang yung positibo, pati negatibo. All things work together for the good of those who love Him. Kahit ang problema mo, kaya niyang gawing blessing para sa'yo. Yun ang lahat-lahat. Yun ang amazing. Yun ang astonishing. Kasi kapag binigay niya yung saktong hinihiling mo, binigay niya, galing-galing mo. Pero kapag ang binigay niya, hindi yung gusto mo, pero iba, pero in the long run, at the end, oo nga, galing. Akala mo yung palang balak niya sa akin, amazing, astonishing.
That's why you have to have faith. Kasi kapag alam mo nang eksaktong mangyayari sa buhay mo, you don't need faith. Hindi mo siya kailangan. Plansyado na eh. Pero yung may mga twists and turns, tapos sa huli, maganda pa rin yung mangyayari sa'yo. Amazing! Ang galing mo talaga. Let me end with this. May mga kaibigan ako, galing pa ng Cebu, mahirap na pamilya. Kayo, mga nanay, tatay, kapag magkakaanak kayo, di ba isa lang ang pinakahiling nyo? Lord, normal lang sana. Babae, lalaki, okay lang. Basta normal lang. Yung kanilang anak, hindi pinanganak na normal. May pingot batang. Tanglalim. Tanglalim. So kinakailangang ayusin agad yan habang bata pa. Alam ninyo, kinakailangan kasi magkaroon ng enough na timbang yan bago operahan. Tataka sila, ayaw lumaki ng bata. Ayaw tumaba ng bata. Pina-check up nila, may butas sa puso, yun pala ang mas malaking problema. At yung magagastos nila, pag samasabahin man ang 10 taon, 20 taon nilang sweldong mag-asawa, hindi sasapat. O isipin nga nyo yun, yun lang ang hiling nyo, normal. Hindi normal, may sakit pa. Tapos kayo mahirap pa. Lumuwas sila dito ng Maynila, maraming nagtulong-tulong. Maraming nagtulong-tulong. Tumira sila dito ng ilang araw. Ayun na ngayon. Ito ang punto ko. Bigyan mo man sila ng ilang milyon at sabihin mo sa kanila, akin na lang yung anak mo, ibibigay nila? Hindi. Bigyan mo man sila ng ka-age ng bata, ka-months old ng bata, walang kapansanan, malusog na malusog, matabang mataba, sabihin mo sa kanila, palitan lang tayo para wala na kayong problema. Ibibigay nila sa'yo? Hindi. Nung ipinanganak yung bata, umiyak sila. Hindi dahil hindi nila mahal, kundi dahil, bakit hindi normal? Pero ngayon, ito na ang pinakamagandang nangyari daw sa buhay nila. Sipin niya nyo yun. Kamakailan lang, nagtatanong ka sa Diyos, ba't ganito? Yun, yung sinasabi nating pananampalataya na nakaka-amaze sa Diyos. At makaka-amaze sa iyo sapagkat tatambalan ng Panginoon ng kakaibang mga biyaya ito. Sana, yun ang ipagdasal natin sa ating banal na misa. Huwag lang yung, Lord, ito gusto ko. Lagyan mo ng kasunod kung ano po yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya. Ang hirap nun, lalong-lalo na kapag gustong-gusto mo yung hinihiling mo, mahirap nun. Pero, yun ang makapagpapangiti sa Panginoon. Kasi lahat tayo, ganito eh. Lord, 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 please, 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 please. Pero kung ang dasal mo ganito, Lord, ito gusto ko. Gustong gusto ko po ito. Hindi ko alam kung ano gagawin ko pag hindi natupad ito. Pero ikaw ang bahala. Lord, gusto kong gumaling eh. Pero kung ayaw mo na, alam kong may ibang paggaling kang gustong ibigay sa akin at sa pamilya ko. Sige. Ito yung hiling ko. Sabi mo, humiling ako, diba? At bibigyan mo ako. Pero, ikaw ang bahala. That's it. Ngingiti siya. At sinisigurado ko sa iyo, mangingiti ka sa biyaya na ibibigay niya. Yung ngiti na, hindi ganun yung ngiti na iba. Kahit umiiyak ka, yung ngiti na may iyak, pero maganda yung aura. Iba. Peace that surpasses understanding. Yun ang ating hilingin. At para mangyari yon, tambalan natin ng matinding pananampalataya na. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Kagabi, nanonood ako ng Gilas. Mga first 2 quarters, namamawis yung kamay ko. Kinakabahan ako, gusto kong manalo eh. Ay-stress na ako eh. Sabi ko na lang kay Lord, Lord, gusto kong manalo, pero ikaw nang bahala kung gusto mo. Kahit natalo, masakit, pero okay lang. Kasi yun ang gusto niya eh. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa. There is peace. There is joy. There is confidence. Alam kong may magagawa. Kapag ipinagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ang sabi mo, humanap ako at makasusumpong ako, kumatok ako at pagbubuksan mo ko, humingi ako at bibigyan mo ko. Iyon din po ang ginagawa ko. Katok na ako ng katok, hingi na ako ng hingi sa'yo. Hanap na ako ng hanap. Pero ipagkakatiwala ko sa'yo kung ano ang ibibigay mo. I will let you be God in my life. Hahayaan kita. Kasi yun naman talaga, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng makabubuti, hindi lang ng sa akin, kundi sa pamilya ko. Kaya ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyo, bagamat may mga hinihiling ako. Ikaw ang bahala. Hallelujah! Para mas lumuwag na ang loob ko. Hallelujah! Para mabawasan na ang kaba ko, ang pag-aalala ko. Siya ay muling babalik sa atin. Siya na pwedeng gumuhit ng tuwid na linya mula sa liku-liku ng mga linya. Hallelujah! Siya na kayang kumuha ng mabuti sa masama, kayang kumuha ng maganda sa pangit, kayang kumuha ng maayos sa magulo. Ganun ang Diyos. Yun ang pagkatiwalaan mo. You are in good hands. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi mo kontrolado ang lahat. Nag-iingat ka man, nagpapakabait ka man, nagpaplano ka man. There are things that beyond our control. Pero ang mahalaga, may Diyos tayo who is always in control, who is always in His throne. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yun ang hinihiling sa atin. Yung pananampalatayang nagpapaubaya at nagtitiwala. Kung lalapit kay Jesus, subukan mo yun. Sa problema mo sa pamilya mo, sa problema mo sa kaluso, gawin mo ang dapat mong gawin. Magpakabuti pa rin, magdasal pa rin, sumampalataya. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Ang Diyos na ang bahala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ang matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon nagbumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Awan mo, Panginoon,
sa iyo. Bukas palad aming alay, mga bungang ito, ang tinapay at alak na sa lupa'y hango, pati puso namin isip na andin sa'yo. Nang magbagot, maglilinaw, gabay tulad mo. Panginoon, Panginoon, sapat na ito, ang matulad sa iyong puso, yakap ang buong mundo. Manalangin tayo. Ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na ang mga pamilyang narito, ay mas mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Sama ni na Joyce, Joselito Percy Gaudiosa, Louie, Nene, Amang, Seni, Jongaso, Maria So, Jose So, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos sa San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo'y mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, anuman pong aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niya nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you.
nananalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad, sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak, huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga tinutulong, sa mga nagpapadala ng ating santulong through our GCash and bank account. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, na sumusuporta sa 3 Nails and a Crown, at sa pag-share ng ating mga videos. Napakarami niyo pong natutulungan, hindi lang po ang simbahan na ito. Of course, yung maintenance natin, kayo na po ang bahala dyan. Dahil sa mga binibigay po ninyo, nakakaraos po tayo. At nakapagbibigay po tayo ng marami na. 1,000 na po ang naibigay natin at nagbibigay pa rin tayo every Mass, 1, 2, minsan hanggang 5 ng images. Libreng images ng Our Lady of Lazaret para mas lumagana pa ang devotion natin sa Kanya. Lalo pat napapanahon ngayon ang kanyang message, reconciliation. Sana po, yun, ma-appreciate nyo yung ginagawa natin. At nagpapagawa din po tayo ng mga chapels ngayon. So maraming pong salamat sa inyo. Last week lang, may humingi ng tulong sa ating pare, ibang parokya, magpapabakod daw siya. Nagbigay po tayo, hindi naman natin sinagot. Nagbigay tayo ng medyo malaking halaga na okay lang naman, sakto lang. Pero malaking tulong yun para sa kanya. At yun po ay galing sa inyo. Ilan lang po yun sa napakarami pong tulong na naibibigay natin. At yun ay dahil sa inyo. Kaya maraming salamat po. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos. Ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord.